mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kunin po natin ang ating mga Biblia at basahin natin ang sulat ni Apostol Mateo, chapter 6, verse 15. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa patuloy na pangangalaga, pag-iingat, pagsama at pagtulong niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pong pinatatawad ang aming mga pagkakasalang nagagawa sa iyo. Lalong-lalo na ko po, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon, kami nananalangin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa aming verse ngayon pong gabing ito, tunay na mapatawad po rin namin, Panginoon, ang aming mga kapwa na nagkakasala sa amin. Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, maging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa sa iyo. Ang gagawin naming pananambahan sa iyo ngayon pong gabing ito. At tunay na patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang maghahatid ng iyong mensahe, banal na salita sa aming gabing ito. Kayo po ang magpala sa Kanya, lahat po ng sasabihin niya sa amin, iisipin, alam namin na sa iyo lahat ito galing, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang patuloy na mangungusap, magtuturo ng yung mga banal na salita na magiging gabay namin at magiging aral namin at higit sa lahat aming susundin sa aming pamumuhay. Maraming pong salamat sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating Panginoon. Binabalik ko po ang mataas na papuri po. Salamat sa Kanya. Lalo na po sa panahon ito na nakita niyo naman po na maraming pagsubok. At talaga po napakabuti ni Lord kasi nakaabot po tayo ng 92 years anniversary at nakasali pa po ako sa Zunto na presentation at nanalo po. Salamat po ako sa banding ng pamilya at sa mga lakad po namin. Itong kahit tag-init po ay nakalabas din po ako ng lugar ng Taguig. At masaya naman po, kasama ko po yung aking asawa. At talaga po walang imposible sa Diyos at buhay at kalakasan na binibigay niya. At yun naman po talaga lagi po binibigay sa Kanya ay lagi niyang pinagkaloob. Alam ko na lagi namin kasama, Panginoon, sa lahat ng lakad at guidance po. Basta pray lang po tayo at alam ko na walang imposible sa Kanya. Salamat po ako sa ating church, sa mga pastor na tutulong, sa mga dabarkas na walang sawa na nagpipray sa bawat isa. Bless po ako sa mga pangyayari, kaya binabalik ko lahat ang papurit ko sa Panginoon. Magandang gabi po sa atin.
nais ko'y namamagitan, tanging kaibigang dapat magmahal. Siya'y matamang sa akin nagbabantay. Sana iyo rin maging kaibigan. Hindi nadalangin, hindi nadalangin, ikaw ay aking idinadalangin. Mayroong amang sa akin ay nag-alay, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at siya'y sasalubong sa kabilang buhay. Nais kong kita'y kasama rin tunay, idinadalangin, nadalangin, ikaw ay aking idinadalangin. Mayroon akong kasuotang silak na naghihintay sa langit ng gala. Kung matanggap ko, sa ganda'y kumikislap. Nais kong ikaw mananay tumanggap. Idinadalangin, ikaw ay aking idinadalangin. Magandang gabi po mga kapatid. Bago po ako maghatid ng mensahe ay lulubusin ko na po ang pagkakataon na ito. Unang-una po ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Noong pong nakaraang June 2 ay nag-celebrate po kami ng aking asawang si Joey ng 29th wedding anniversary. Thank you po kay Lord at going through po ang aming buhay mag-asawa. With God is the center of our relationship. Thank you po kay Lord sa 29th year na ibinigay niya po sa amin bilang mag-asawa. At yung mga blessings po ng ating Panginoon Diyos sa aming buhay, sa aming kalakasan, pangangatawan sa araw-araw ng buhay. Mayroon man pong pagsubok sa buhay, ngunit patuloy po na kumakapit at nananampalataya sa ating buhay na Diyos, na ating nag-iisang Panginoon Diyos na tagapagligtas. Ang aking pong topic ngayong gabing ito ay nakuha ko po dito sa ating binabasang devotion na galing po sa National Daily Devotion Journey na kung tayo po ay nakakapagbasa po nito araw-araw. Ngayong pong June 20, ang topic po na verse ay mula po sa Revelation 21:4. Opo. At ang nagbahagi po nito ay si Ate Rachel na may pinamagatan po niyang perfect. Yun. Bagong langit at bagong daigdig ang title po nito sa simula po ng Pahayag 21. Bago po noon, hayaan po nating basahin
Samahan niyo po akong magbasa sa Pahayag 21, 1 hanggang 7. Narito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabing nakaupo sa trono, pagbastan ninyo ang ginawa kong bagong ang lahat ang mga bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan mo ang totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Ito ang makakamtam ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Pagpalain po nawa ang pagkakabasa ng ating banal na salita. So, ito po ang vision po na ito ni Apostol Juan na sinabi ng ating Panginoon Diyos sa kanya. Sabi niya, isulat mong lahat ang sinasabi ko ito. Ito ay mangyayari. So, excited na po ba kayo? Excited na po ba tayo na mangyari itong mga bagay na ito na ating tinatamasa? Na nakita po ni John, ipinakita po at pinasulat po sa kanya ng ating Panginoon Diyos kay John. Sabi, God sees something spectacular. It awaits the fulfillment of God's plan. The children of God, sabi ganon. Ito yung pinakaiintay nga natin. Ngunit ito lamang ang sigurado ay mangyayari ito dahil nasa banal na aklat po, nasa Biblia po. At ito po ang pinanghahawakan natin. Ipinahayag niya ito kay Juan na makasama natin siya sa bagong langit at bagong lupa. Sabi, totalin niyo po daw. Sinabi niya, gagawin kong bago ang lahat. Sabi po niya, wala nang pagdurusa. So ngayon, maaaring sa buhay po natin ngayon, ay sa mundong itong ginagalawan natin ngayon ay maraming pagdurusa. Hindi po tayo mga exempted po doon sa pagsubok. Mayroong sorrows, mayroong kamatayan, mayroong corrupted sin. Napakaraming nangyayari ngayon sa paligid. Manood ka po ng balita, panigurado, sasakit po ang ulo mo. Lahat ng uri ng kasamaan ay talaga naman pong nangyayari. At tayong mga mananampalataya ay hindi po exempted, talagang nandyan ang kaaway upang tayo ay tuksuhin, upang tayo ay makagawa ng masama. Maging si Job, na kinalugdan ng ating Panginoon Diyos ay hindi naging madali para sa kanya ang mga pagsubok. Ganong paman ay hindi po nagkasala. Nalampasan po niya ito. Tayo man sa ating buhay, lago po natin piliin na bumalik sa piling ng ating Panginoon Diyos. Doon ang assurance that He is our Redeemer, our mighty God. He is completely defeated and resurrected from the dead for our sin. Siyempre, bago po mangyari ang mga yan, new heaven and new earth, ay marami pong interpretasyon at iba't ibang pananaw para sa ating mga mananampalataya ng ang aklat ng Revelation po, medyo different views po bago ang end times, bago po ang mangyari ang new heaven and new earth. So, merong tribulation, merong second coming, merong Satan's panel. Yun, marami po. Sa kahulihan, ito po yung new heaven at new earth na ipinahayag kay Juan sa Revelation.
Yun po, malalim na usapin, pero ngunit isa lamang ang tiyak. Ang Diyos ay tapat, nangangako sa atin sa kanyang mga anak ay patuloy na manampalataya at sumunod sa kanyang utos at mangyayari ito. Mapupunta tayo at nandun yung ating hope na magkakaroon ng new heaven and new earth. At pakaasamin po natin ito, mga kapatid, at mangyayari po ito na mapupunta po tayo sa kanyang ipinanghakong bagong langit at bagong lupa. Mapapansin po natin dyan sa pictures, sabi, new and perfect planet, one which we will dwell in the new earth. We will be from sin, evil, sickness, sufferings, and death. Napakaganda po isipin, no? Ano pa talaga naman po ang nakakamangha na wala ng bagay na ito. Wala kang gustong nanaisin pa kundi ang manahan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Bago ng lahat. Wala nang polusyon, wala na ang mga wala nang kalabong puno, wala na pong ang mga nasira ng mga tao. New Jerusalem po ito, perfect dahil ang Diyos ay isang perfectong Diyos. Wala na din ang dating mundo na ating ginagalawan, ito ay bago na. Ngayon, the new heaven and new earth will be God's resetting and recreating the heavens and the new earth, where sin and the effects of sin will no longer be present. Wala na po rito. Hindi na po ano ang kasalanan. You will be able to enjoy the beauty of God's presence in whole of His glory, unhindered by the presence of sin. So, tingnan po natin yan sa picture, sa kanyang nilikha. Makikita po natin, nakasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi, heaven will be pain-free, joy, filled with eternity with our Lord and creating. Wow! God is amazing. Yan, eternity for a long time. Hindi na ito sa mundo ating ginagalawan ngayon. Sa ating asamin pa, namangha po tayo sa ating mga pinupuntahang mga lugar, lalong na po sa ating bansa, maging sa ibang bansa ay napakaganda ng mga tanawin. Sa kung sino po ang nakarating sa Batanes pero hindi po ako nakakarating doon. Maganda po doon at higit pa po doon sa ating inaasahan. Bimili po tayo sa mga nilikha po niya. Yun, ay yung kanyang itatatag na bagong heaven at bagong earth, bagong langit, bagong earth ay talagang maninirahan na sobrang ganda po ng lugar po na yan. At bago nandito, kasama natin ang ating Panginoon Diyos na lumikha kung saan tayo ay magpupuri lamang sa Kanya. Kasama natin ang ating mga kapwa mananampalataya. One of the joys and hopes for every believer is the hope of heaven. Sabi nga ganon sa John 14, 1-4, said, I am going to prepare a place for you, and I'm just not going, I'm coming back to get you. This is the great expectation for every Christian. Sabi ganon. Sabi po sa John 14:1-4, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa akin. Sumampalataya din kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling kung saan ako naroon. At alamin nyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. So, yun, sabi, sa English, do not let your heart be troubled. You believe in also in me, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and I prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way, the place where I am going to. John 14:1-4. So, yun. Wag na po daw tayong mabalisa. Ano man po ang kalagayan po natin ngayon, may pinagdadaanan man po tayo ngayon, dito sa mundong ito, patuloy po nating
manampalataya at panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon at ang pangako niya. Ang pinakaaasam po natin na makapiling siya sa kanyang gagawing bagong langit at bagong lupa. Ngunit sa kabilang banda, ano naman po ang mangyayari sa mga tao na patuloy sa paggawa ng masama sa kabila ng sila ay nakarinig, sila ay nabahaginan, ngunit patuloy sa kadiliman at sa kasalanan. Nagpapatuloy po sila sa makamundong buhay. Pahayag 20:14-15. Pagkatapos ay tinapon din sila sa lawa ng apoy, ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay. So, sa palahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa mga kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga nangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang mga magiging bahagi nila sa laway nagliliyab ng asupre. Ito'y pangalawang kamatayan. Hell is real po, mga kapatid. Heaven is real, hell is real. Mababasa natin sa Bible, marami ang sinasabi tungkol sa hell. Presence po ang hell. Ito doon po ay eternal sufferings, everlasting punishment. Ito po ang kasasapitan ng mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoon at gumagawa ng kahalayan. Isusulit po natin lahat sa Kanya at haharap po tayo sa Kanya. At lahat ng uri ng kasalanan ay lilitisin. Sabi, reminder po mga kapatid, God is a God of just. He is perfectly righteous. Kung mapapansin natin ang new heaven and new earth ay may gate po dyan. Tingnan nyo po sa ating slide ay meron pong gate yan. Ang anghel po ng ating Panginoon Diyos ang nagbabantay dyan. Revelation 21:27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito yung mga gumagawa ng masama at ang sinungaling, ang mga tao lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Naiingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod na ito. Napakalinaw sa mga sinasabi sa pahayag 21, mga kapatid. Sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, hanggat may pagkakataon pa tayo, ating piliin na makasama at maasamin ang new heaven at doon makakasama natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sa biyaya lamang na ating Panginoon Diyos, the new world at new heaven, na asamin po natin to, mga kapatid, maging katulad tayo ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, this is not our place. Our place is in the Lord with God. He is a sovereign. He is in control of things. Trust God with His promise. Sinabi niyang mangyayari ito, mangyayari po yan. New heaven, new earth. God is holiness. Always obey. Sabi niya noon sa Diyos, sa kanyang magiging tao niya, kasama niya, at magpupuri po tayo sa kanya. Hindi natin alam kung kailan po mangyayari yan, mga kapatid. Diyos lamang po ang nakakaalam. Tanging ang Diyos lang, at ihanda po natin ang ating sarili at ang ating puso. Malapit na po yan dahil andyan na din po ang mga signs. Hindi lang man po natin alam kung kailan po yung mangyayari. Our ultimate God plans for us. Dwell His people. Ang mundong may kapayapaan, ang mundong may kapahingahan, mundong mabuti. Goodbye na po sa mga sorrow, goodbye na po sa mga death, goodbye sa heartbreak. Ito ang powerful na ating Panginoon Diyos. Sa ating Panginoon Diyos ay may pag-asa. Panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Na makasama natin siya, na iasamin natin na someday na He is the Alpha and He is the Omega. Sabi po sa Revelations 21:7.
Siya ang simula at siya ang wakas. Sabi po dyan. At abing ganun, upang makasama natin siya, mamuhay po tayo ng naaayon sa kanyang nais, kalugod-lugod. Sabing ganon. Muli sa pahayag 21:4, doon ay wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Doon ay mamumuhay po tayo ng tahimik, may kapahingahan sa ating Panginoon Diyos. God is with us in the new heaven and the new earth. Let's hope for it. Ating asamin po yan, kasama ang ating Panginoon Diyos. At maging handa po tayo sa lahat ng pagkakataon. Magandang gabi po at God bless po sa atin lahat. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. One more time, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
Atin pong basahin sa una, Tesalonica 5:16 hanggang 18. Magalak kayong palagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.